administrative sanctions under existing civil service and department rules, as well as filing of appropriate administrative and/or criminal charges under relevant laws. So this was issued by DPWH last night. And the context of this, Madam Chair, and to our colleagues from the House of Representatives, is during our budget hearings, two budget hearings in the Senate, we asked the DPWH. Dahil alam namin na itong budget na ito ay ginawa nung dating administration na si Secretary Bonoan pa ang gumawa. No? At dahil maraming nangyaring hindi magaganda o anomalya doon sa kanyang administrasyon, at nakita naman ho natin yung issue ng flood control, issue ng mga SOP, issue ng mga overpricing, issue ng lagayan, issue ng ghost projects. Tinanong namin ito kay Secretary Vince Dizon dahil siya na yung pumalit na bagong kalihim po ng DPWH. Tinanong ho namin yan. Senator Lauren was there, no, in the two hearings about this issue of overpricing. During that hearing, sinabi niya na meron ngang overpricing in the past. No? At meron ngang mga presyo na hindi naman tama sa presyo ng panahon. Ibig sabihin, mas mababa ang presyo ngayon. So sabi niya, dahil mas mababa ang presyo ho ngayon, yung presyong nasa loob ng budget. Dahil mababa yung presyo ngayon, kaya mainit ang ulo nito kung kongresista. Na kaya yung dahilan, Senator? Mas mataas yun kumpara sa presyo ngayon. Kaya nga ho sila nag-issue nitong bagong construction materials price data, CMPD. No, nag-issue ho sila nitong CMPD, mas mababa po yung presyo. At yung presyo na yon ay gumawa ho sila ng formula, ito ho yung tinatawag nilang adjustment factor, at yun naman po ang in-apply ho ng Senado sa presyo ng mga projects na nasa loob ng budget. No? Yun po yung in-apply ho namin. So ang ibig sabihin ho nito, Madam Chairperson, that the adjustment factors came from DPWH, and the statement that there were overpriced items in the budget came from DPWH. And we support that because gusto ko nga ho natin mas mura, mas mababa yung presyo, at dapat po yung budget ay sumasalamin sa presyo ho ng panahon na mas mababa. Lalo na sa ganitong konteksto na marami ho tayong mga kababayan na nagagalit dahil po dito sa flood control issue. Marami ho tayong mga kababayan na nagagalit dahil sa overpricing at SOP. Ginawa ho ng Senado, pinababa na ho namin yung presyo. No? Para makatipid tayo. No? At pangalawa, wala na hong mangyayaring overpricing ho sa loob ng budget. So yun po yung ginawa po ng Senado. Kaya yun po yung ang konteksto nitong statement na ho ito. Senwin, if I may respond, ito po kasi, meron naman po tayong parehong pagkakaintindihan patungkol sa overpricing. I think both houses, both panels recognize that there has been a situation where there was overpricing in the estimates of the past. And Sec Vince has acknowledged that as well. Perhaps the main point of contention is the application of these CMPD reductions. From what I read in the statement of Sec Vince that Senwin just read now, is that there is let me just quote that part. If such process is not followed, this will inevitably result in the potential unimplementability of projects due to inaccurate costing. So I think the concern of Secretary Vince is how the adjustment factor that was shared was applied in the projects. Ang posibleng mangyari kung ganun kalaki sa kasalukuyan o hindi ganun kalaki, kung ganun yung application sa iba't ibang mga proyekto na ginawa yung across the board na
pag-deduct sa ibang mga project na hindi tinitignan isa-isa yung mga proyekto, posibleng hindi ma-implement yung mga proyekto. Ano ang implikasyon na ito? Nagsobra na nga yung budget nyo last time. Wala man din last year. Overprices na nga at wala naman din nangyari. Ganun pa rin. Imbes po na makatipid yung ating gobyerno, imbes po na ang pinupunterya lang natin ay yung parte na overpriced, ang mangyayari po, hindi talaga i-implement yung kabuuan ng proyekto. Humingi po ako ng paunang data mula po sa DPWH, and I will let Sec Vince Sure. Sure. Hindi ma-implement or wala kayong magic dyan, insan, ha? Walang magic. Ilara ninyo do. explain the point later, but you are looking at potentially 200 billion pesos in unimplementable projects. 400 billion kasi yung affected, 400 billion pesos yung affected projects. As much as 200 billion projects can become unimplementable. So, tignan lang po natin yon mula po sa perspective ng ano po ang tama nito sa ating ekonomiya, gaano po karaming tao ang mawawalan ng trabaho. Siguro po, nagbigay naman po rin ng assurance si Secretary Vince na i-implement po itong reduction sa presyo. Babawasan po talaga yung presyo, pero ang kahilingan lang po ng DPWH ay kung pwede po, bigyan po sila ng pagkakataon na i-apply itong Bigyan ng pagkakataon para makapagnakaw na naman ulit. Yun yung totoo dyan. CMPD reduction sa bawat proyekto. At hindi po natin kayang gawin to sa pagitan ng araw na to at sa susunod na linggo kung kailan kailangan nating pirmahan yung budget. Pero ang assurance naman po na ibinigay ni Sec Vince ay babawasan talaga yung presyo. Pero hindi pa nila kaya i-determine sa punto na ito kung gaano kalaki talaga yung ibabawas na presyo sa bawat proyekto. I'll let Sec Vince explain that. That is my understanding of the letter that he sent to the bicameral conference committee yesterday. But I will let Sec Vince explain the point later. Mr. Chair. Before I recognize Senator Erwin, kami naman sa Senado, Chairperson Mika, gusto rin namin ma-implement yung mga proyekto. Gusto rin ho namin recognize Senator Erwin. Kami naman sa Senado, Chairperson Mika, gusto rin namin ma-implement yung mga proyekto. Gusto rin ho namin makita yung mga proyekto na mangyari, mapatupad ho yun. Pero ang hindi ho gusto ng Senado ay mag-approve tayo ng budget na overpriced yung amounts o yung presyo na nasa loob ng budget. At alam mo natin na hindi ito budget na ginawa ng Secretary Vince. Ito po ay ginawa pa ng bagong administrasyon ng DPWH na alam rin natin na ngayon ay kinakasuhan at nasasangkot sa maraming anomalya. Kaya ang kami sa Senado, at hindi lang po ang bicameral conference Bakit hindi nyo muna ayusin yung project nyo sa 2025? Bakit hindi nyo yan? Tapos ngayon hihingi na naman kayo ng budget. Para ano? Para magikin nyo na naman. Yun yung punto dyan. Alam na natin kung bakit kayo hindi agree dyan. committee conferees, kung hindi I speak on behalf of the other senators and also the leadership of the Senate. Ito na yung sa title sinabi dyan. Ito na yan, yung disagreeing votes. Ito na yun, mga disagreement dyan. Hindi kayo magkasundo. Dapat yung i-resolve yan. Napag-usapan ho namin ni Senate President Tito Soto to at iba pang mga kasamahan naming senador na hindi ho kasama dito sa conference kundi kasamahan ho namin sa buong Senado
na ang gusto ho natin ay masigurado na itong budget na approve ho natin ay hindi ho overpriced, ay hindi po nanggaling sa mga materyales na napakamahal. Dahil ang konteksto ngayon, Tama. ang tao wala nang tiwala eh. Wala nang tiwala dito sa gobyerno ho natin at sa mga proseso. Tama. Kaya ang pinakamagandang paraan para ibalik yung tiwala nila ay magkaroon ng budget na tama po ang presyo. At ito na yung pagkakataon ho natin dahil binabalangkas na ho natin itong budget na ito. Ito na ang pinakamagandang pagkakataon